Nakakahiya kasi baka i-bully ako. Alam niyo po, nung kinakarga ni Jesucristo yung cross na para sa atin, hindi siya nahiya para sa atin. Ano yung ginawa niya? Binitbit niya yung cross sa harap ng madla. Dinuraan siya at inapak-apakan, nilatego, dinuraan at kung ano-ano pang ginawa sa kanya. Pero hindi siya nahiya na i-express yung pagmamahal niya sa iyo dahil mahal ka niya. Ano kaya kung naging mahihain si Jesus Christ? Ano? Sasabihin niya, ay doon na lang ako magbibitbit ng cross sa likod kasi konti ang tao doon. Nakakahiya kasi hindi. Ang ginawa niya, binitbit niya yung cross na dapat ikaw yung magdadala. Napako siya sa cross habang tinitingnan siya ng napakaraming tao na sinisigaw na ipako siya sa cross. Ginawa niya yun publicly. Pero ikaw yung magpasalamat lang nga sa kanya, hindi mo makaya. Kasi nakakahiya naman ko si Lord. Okay na ako, thank you po. Hindi. Ano po? So, basahin po natin itong leprosaryo na ito. Ano yung ginawa niya? Isang leprosaryo, ang katawan niya parang may kulubot. Yan, na parang tiningnan mo siya. Talagang hindi mo kayang lumapit sa kanya. Pero habang naglalakad siya, siguro nakita niya na talagang gumagaling na siya. Pag step niya, nawala yung sugat ko. And later on, na-realize niya na siya ay magaling na. Alam niyo po ba yung ginawa niya? Sabi dito, he was healed, came back, bumalik kay Jesus. Ano po? Bumalik siya. And sabi po dyan, ang ginagawa niya, ano yung ginawa niya? Praising God in a loud voice. Kapag nagpapasalamat po tayo, ini-express po natin ang pasasalamat sa Diyos, huwag kang mahihiya na sabihin na, Lord, thank you. Amen. Huwag mong ikakahiya yun dahil napakalaki ng ginawa sa iyo ng Diyos para ikahiya mo lang. Ano po? In a loud voice, malayo pa lang sinasabi niya, thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, God! Tayo, mag-express pa lang ng pasasalamat. Parang tinatamad na tayo. Amen? So, bakit ka matatakot na i-express yung pasasalamat sa Kanya kapag walang-wala ka na? Dahil sa una pa lang kayang i-provide ng Diyos yung pangangailangan mo. Ganun po siya kabuti sa bawat isa. At sabi po dyan, praising God in a loud voice, he threw himself at Jesus. Alam niyo po, tumakbo siya at tumalon papunta kay Jesus. And hindi lang po yun yung ginawa niya. Sabi niya, he threw himself at Jesus' feet and thanked him. Hindi. He was a Samaritan. Ganun po siya mag-express ng pasasalamat niya kay Jesus. Kapatid, kumusta ka? Paano mo ipinapakita yung pasasalamat mo kay Jesus? Kumusta ka ngayon? Kumusta yung niligtas ni Jesucristo doon sa krus? Ito po, Pastor, pahiya-hiya. Ano po, wala kang dapat ikahiya. Dahil kailanman hindi ka ikinahiya ng Diyos. The first thing yun what kind of expression? Ano po yung dapat response po natin doon sa pagliligtas ni Jesus? Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Doon magsisimula na ma-realize mo na, Lord, thank you so much. Ano po? So, ang buhay po natin, hirap lang po dito sa mundo. Later on, makikita natin yung mga sarili natin na matanda na din. Pero alam niyo po, hindi napagod ang Diyos na ipakita sa bawat isa sa atin kung gaano siya kabuti. Kaya huwag kang mapapagod
sa pagpapasalamat sa Panginoon. Next, sabi po dyan, ayaw ng Diyos na mag-pretend ka sa pagpapasalamat sa Kanya. Po at tayo po ay tumayo at manalangin. Let us pray, Lord. Thank you so much. Thank you sa lahat ng bagay na meron ako. At maraming salamat din po sa mga bagay na wala ako. Ibig sabihin, Lord, pupunuin mo pa ng pagpapala yung buhay ko, Lord God. I thank you, Lord God, sa mga problemang dumadating sa buhay ko. Salamat sa lahat ng mga challenges na nangyayari sa akin. Dahil ipinapakita mo kung gaano ka katapat sa akin, Lord God. Kung gaano ka makapangyarihan sa mga sitwasyong hindi na namin alam ang gagawin po namin. Lord, ang buhay po namin ay hindi madali. Marami po kaming pinagdadaanan at marami pa kaming pagdadaanan, Lord. Kaya hayaan mo na ang pagpapasalamat ay maging buhay po namin. Salamat po sa trabaho na meron ako. Salamat po sa mga magulang na meron ako. Salamat po sa mga kaibigan na meron ako. Salamat po sa mga kapatid na meron ako. Salamat po sa church na ito. Dahil kung wala po sila, pwedeng lumayo na ako sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo po kami na makita ng aming mga mata kung ano yung kaya kong gawin, Lord God. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo po sa akin. Ako po ay nagkasala sa inyong harapan. Ako po ay madumi sa inyong harapan. Pero naririto ako, Lord God. Nilinis mo ng buong buo. Nirestore mo, Lord God, ang aking buhay na dating sira. Ngayon na andito po, Panginoon. Nakatayo ngayon, Lord God, upang bigyan ka ng papuri at pasasalamat. Panginoon, salamat po ng marami. Lord, hindi man po namin alam kung ano yung mga bagay, ano man yung rason. Hindi namin lahat alam kung bakit nangyayari sa amin ang mga bagay-bagay. At hindi din po namin trabaho na alamin lahat ng rason. The only thing we can do right now is to thank you, Lord. Because ikaw yung Diyos na kahit kailanman hindi po nagkulang sa amin. Lord, maraming salamat sa iyo. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Hayaan mo, Lord, na maranasan ka po ng mga taong naririto. Maranasan ka po nila sa kanilang mga buhay. I-bless mo po yung mga magulang po namin. I-bless mo po yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon. At ma-appreciate po namin lahat ng ginagawa nila sa amin. At ma-appreciate po namin lahat ng ginagawa mo sa bawat isa. Maraming salamat. Ito, Lord God, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So God, bilang Lord po, makakaupo na tayo.